Ngayon, ito si Amy. Meron na naman tong sinasabi. Anong sinasabi mo na naman, Amy Marcos? Masyado ka na naman maingay. Nga ang sinasabi ko. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala Oh, nagkasakit daw si Bongbong, pangbihira. Paano hindi matagal na may sakit 'yan? May sakit siya sa utak. May sakit 'yan sa sa pagnanakaw. Kleptomaniac 'yan, klepto. Matindi yung sakit 'yun. Mas matindi yung sakit na 'yun kaysa diyan sa diverticulitis na 'yan. Dahil yung putang na yung klepto na 'yan, pagtulog pa lang, paggising, bago matulog, ang iniisip na niyan, magnakaw. Paggising niya, nung unang-unang iisipin niyan magnakaw, parang pag-addict ganun din. Kapag ka ikaw addict ka, bago ka pumikit sa gabi, ang ini-imagine mo, gaano karami yung babatakin mo kinamagahan. Paggising mo, ang aga-aga mo gumising, ang ikli-ikli ng tulog mo kasi nga, ang gusto mo, pag dulat pa lang ng mata mo, bumatak ka na ulit. Sakit yan, Amy. Hindi lang yan ang sakit yan. Marami ng sakit yan. May sakit din sa kaluluwa yung kapatid mo. Walang kaluluwa. Missing. After mo si Amy naman, masyado mo naman pinapabait naman yung kapatid mo. Hindi mabait yung kapatid mo, demonyo yan. Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga animal, mga kupal, mga bisit, mga pabigat, mga walang silbi, mga salot sa lipunan, putok sa buho, mga hindot, mga palamunin ng taong bayan, mga baliw, mga sabog, mga batak, mga adik, pusher, kawatan, magnanakaw, kurakot sa gobyerno, sindikato, miyembro ng Kuratong Baliling, mga engkanto, mga mangkukulam, mga durobo, mga animal, demonyo, satanas, hudas sa Pilipinas. Magandang araw mga bossing. Kamusta naman ang buhay-buhay? Lunes ngayon, so let's start the week right. Nako, mainit ang mga tatalakayin natin ngayong araw na ito. Pero syempre, hindi tayo magsasawa na magpaalala sa lahat ng mga Duterte supporters, banateros, sa lahat ng mga nagmamahal sa bayang Pilipinas na huwag pong kalilimutan mag-subscribe po dito sa channel na ito, Boss Dada TV. At syempre, dyan sa taas ayan, Boss Dada 2.0. Nag-upload po tayo ng mga videos dyan. Huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe dyan. And of course, ating Facebook page, ang Boss Dada channel. Hindi na po yan yung Boss Dada TV. So yung Boss Dada TV, pinatake down na yan ni Risa Kupal So yan, bago na yan, pero mas malakas. So we are now at 270,000 Banateros strong followers dyan sa Facebook. Thank you sa inyong pagtangkilik, ha? Hindi po tayo mapapagod mag-upload ng mga reels, mag-upload ng mga personal opinion, mag-expose sa lahat ng mga katiwalian sa pamahalaan, at lalong-lalo na hindi tayo mapapagod mag-vlog at maghatid sa inyo ng walang katukwenta, walang kabuluhan na mga content dito sa YouTube. Pero syempre, katulad ng aking lagi sinasabi, make sure na you're subscribed, na naka-hit nyo ang notification bell. Importante sa lahat sa algorithm ng YouTube na mag-like, tapos mag-share at mag-comment. Importante yung comment, binabasa natin lahat ng mga comment nyo dyan sa comment section. Mag-comment kayo mga bossing, at lalong-lalo na mag-share, importante yan. Kasi tinignan natin this weekend, nagnilay-nilay ako. Kasi before talaga, sobrang dami natin mga bossing. Ang nangyayari, tinitingnan natin kung yung mga kasamahan natin ng mga vlogger, pero syempre mag-subscribe kayo sa lahat ng mga ng mga vloggers, si Banat Bike, Ocholi, Master Judea, Jay Guevara, Sir Jack, Paring RJ, Boss Dada, at saka syempre yung iba pa sila PHP Update, mga malulupit yan, mga kaibigan natin yan. Soon to be Banateros. Wow!
lumalaki na lumalaki ang pamilya natin sa Banateros at maraming nagkakaroon ng mga interes na mga kasama din natin sa paghahatid ng opinyon at paghahatid ng mga balita sa Pilipinas. Yung balita na talagang abot ng mamamayan, hindi yung balitang katulad sa mainstream media na putang na puro bayaran. Nagpapakita ng interes na sumama sa ating kausa sa Banateros. Because ang Banateros kasi hindi lang naman yan isang grupo, isang samahan, mga magkakapatid. Hindi lang yan. Kausa yan o cause yan. Ang Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. So maraming mga kumukontak sa atin na mga kapwa din natin, mga political commentators, mga nagpapahayag ng kanilang saloobin sa social media na gusto nilang sumali sa ating kausa. Because again, as I've said before, Banateros is not just it's not just a group. It's not just a brotherhood. It's more than that. Although sa Banateros talaga para kaming mga magkakapatid, talagang halos hindi kami naghihiwa-hiwalay, talagang wala kaming conflict. We are all always together, talagang masaya kami, hindi lang kami laging politika. So every time we get together, pagka Vox Populi, magsasama-sama kami. We do not talk about politics before and after the show. Pagkatapos niyan, we're just normal people hanging out na talagang masaya lang and magkakaibigan at magkakapatid talaga ang turing namin. Pantay-pantay yan. Walang banat-bay, walang Coach Oli na mas mataas, walang ganon. Pagka magkakasama kami, we are equal. Pero syempre, si Banat-bay lagi nang lilibre sa amin. So ngayon mga boss, maraming mga siguro nakikita naman ng mga kaibigan natin, kakilala natin yung sincerity ng Banateros sa bawat isa and yung loyalty namin sa bayang Pilipinas. Again, our loyalty is not with the politicians. Ang loyalty natin nasa bayang Pilipinas. If we see someone, kahit anong kulay niyan, kahit anong affiliations niyan, basta nakita natin na inaabuso siya at ginagamit ang kapangyarihan ng Estado para manggipit, tayo talagang ipagtatanggol natin yan. Napatunayan natin yan kahit nga kay Arnie Teves, hindi ba? Maraming mga tao ang ayaw kay Arnie Teves, pero nung nakita natin na tinatrabaho si Arnie Teves, talagang hindi tayo dumepensa pero in-expose natin yung layunin ng gobyerno na gamitin ang kanilang kapangyarihan para kay Arnie Teves na alam natin may mga kalaban dyan sa posisyon. And aside from that, marami pang iba, katulad ngayon. Yung mga senador ngayon na itinuturo nung dalawang taga-DPWH na mga demonyo, yung Alcantara at saka Bernardo. Yan yung mga sindikato sa gobyerno. Tapos ngayon, sila yung ginagawang bayani na itinuturo etong mga senador na hindi naman talaga kasama sa mga listahan, sa mga pinangalanan pero walang mga ebidensya. Na alam naman natin na kaya pinangalanan yan. Kasi ganito nangyari dyan. Una, may sinumpaang salaysay. Sa kanyang sinumpaang under oath sa Senado, sinabi nila wala silang kinalaman. Sinabi nila cleared sila sa mga anumang corruption and all. Itong mga to nagsisinungaling, etc. etc. And then biglang kinuha sila ni Remulla. Pagbalik nila ng Senado, putang ina, may mga affidavit na sila, supplemental affidavit pa, at nadagdagan na yung kanilang mga sinasabi diyan sa Senado. Bigla na lang pinagtuturo kung sinong-sino, pero wala naman silang ebidensya. Wala talagang ebidensya, lahat yan puro hearsay lang. Samantalang, yung mga naunang nagsalita katulad ng mga Diskaya, kita mo, nakakulong sila. Tapos, meron silang ledger. May ledger sila. Pinapalabas yung ledger nila. Ilabas yung ledger nyo. Tagal nyo na yung pinangako. Alam mo, sabi nung mag-asawang Diskaya, ilalabas nga namin ledger, nakulong kami. Nung nagsalita nga kami, nakulong kami. Bakit pa kami magsasalita? Bakit pa kami makikipag-cooperate sa putay ng hearing na yan? Dahil nga dyan, nagkanda kulong-kulong kami. Gusto namin makipag-cooperate, puta, pinrest kami. Gusto namin makipag-cooperate. Kinulong nga kami, tinakot kami, finreeze lahat ng assets namin. Ba't ka pa makikipagtulungan kung yung sukdulan naman na parusa na makukuha mo sa kaso na to, natanggap na namin? Parang gano'n na nangyari. So, hindi na nilalabas. Pero, ang dami nila mga pinagsasabi mga pangalan nung una. Mga pangalan na pinagsasabi, nakakulong na itong mga ito. So, ibig sabihin, naniniwala ka na may kasalanan ng itong mga ito. Kaya nga nakakulong sila ngayon
O kung naniniwala ka na may kasalanan itong mga ito, dapat yung mga pinagsasabi nila ng mga pangalan dyan, dapat pinatawag na dyan or at least man lang, kinasuhan man lang, wala eh. Nauna pang nakasuhan si Senator Bong Revilla. Nauna pang kinakasuhan ngayon si Chis Escudero, si Villanueva at kung sino-sino pa. Samantalang yung mga unang pangalan dyan at yung mga malulupit na mga pangalan na lumabas dyan, si Martin Romualdez, si Sandro Marcos, si Pangulong Marcos Jr., hanggang ngayon, hindi pa man iniimbestigahan. Inimbestigahan ng ICI, wala namang kwenta yan eh. Paano may kwenta ICI? Isa na nga lang yung tao dyan eh. Nangawala na nga lang yung mga tao dyan. Wala naman na ipakulong na i-endorsong kaso yung mga hayop na yan. Oo. So yan yung sinasabi natin. We are not defending a politician or any politician. We are not defending them. We are just showing people, pag nakita natin na kahit anong kulay nitong politiko na ito, kapag nakita natin na katulad nitong nangyayari ngayon na ginagamit siya para malihis ang atensyon natin sa totoong mga magnanakaw sa bayang Pilipinas, hindi tayo pumapayag noon. Oo, kahit sino pa yan, kahit dilawan pa yan, pinklawan pa yan, pag nakita natin, oo, talagang papalagan natin yan. Again, yun nga yung sinasabi natin na ang Banateros is not just a it's not just a group or a friendship. It's more than that. It's yung love for our country, loyalty natin sa country natin, sa cause natin, kausa. Ang cause natin talaga is maging maayos yung mga nasa politika, tapos magtrabaho sila para sa bayang Pilipinas. Oo. And aside from that, yung ideas, 'di ba? Maraming ideas magkakasama, tapos natin na pagsasama-sama natin, mas lumalakas 'yan. So madaming mga salamat doon sa mga kapwa natin ng mga vloggers na nagsho-show ng interest. Huwag po kayong mag-alala, ang Banateros po ay nag-uusap-usap na. Every time na lumalapit kayo sa mga kasamahan namin, nakakarating yan sa atin, sa inyong lingkod. Wala naman akong kwenta, pero ganun kasi kami. Pagka mayroong information, talagang pinag-uusapan namin as a group. Tapos, hindi yan pagdidesisyonan ng isang tao lang. Kailangan pagdesisyonan yan ng lahat na okay tayo dyan. So, thank you very much sa mga kapwa natin na nagtitiwala sa grupo, nagtitiwala sa kausa, at nagtitiwala sa loyalty ng Banateros. Pero syempre, ang loyalty natin, since ang loyalty natin nasa bayang Pilipinas, loyal tayo sa mga Duterte. Gawa ng alam natin na ang mga Duterte ang maghahatid sa atin ng magandang bayan, magandang Pilipinas. Pero yun nga, katulad ng sinasabi ko, pag tama palakpakan, pag mali banatan, hindi ba? O, nitong nakaraan lang, si Senator Robin Padilla, hindi ba? Binabanatan namin yan kapag nakikita namin na mali yung ginagawa niyan. Si Senator Bongo, ganun din. Pag nakikita namin si Senator Bato, ganun din. Nakikita nyo naman siguro kaming mga Banateros. Wala kaming hindi porket Duterte yan, free from constructive criticism yan. Sino ba kayo para mag-criticize constructively? We are Filipinos, we are voters, and we are taxpayers. So, yung mga yan, halal ng taong bayan yan, meron tayong kapangyarihan para malakas ang ating boses. Amo tayo ng mga yan eh. So, talagang ayon sa karapatang pantao at karapatan ng malayang pagpapahayag, pwede natin silang sitahin. Huwag lang natin silang atakihin personal. O, iba na kasi yun eh. Kung mga dilawan yan, pwede. Mga salot sa lipunan yan, pwede. O, pero ito nga, uminit yung conversation patungkol dyan. Kaibigan kasi namin yan si Senator Robin Padilla eh. O, lagi namin lagi kaming ini-invite niyan. O, pagka meron mga fan shoot yan, yung mga sa baril-baril, yung mga pong-pong-pong ganon. Lagi kaming ini-invite niyan. Tapos kapag kami meron siyang mga halimbawa, meron silang mga gagawin, yung grupo niya, pwede ba kayong pumunta, ganyan, pwede nyo bang i-cover? Pupunta kami dyan. O, katulad nung nasa Europe, nung nakaraan, salamat PRD, rally dyan sa Europe, sa The Hague. Nagpunta tayo dyan, nakasama natin siya, yung kanyang asawa, yung kanyang dalawang magagandang mga anak, at saka yung kanyang napakagandang kapatid na si Bibi Gandang Hari. Mas maganda yung kay Vice Ganda, mas matalino pa. Vice Ganda, bobo yun eh. Tanga naman yun. Magaling lang mambalahura ng tao yun eh, pero hanggang dun lang yun. Wala namang alam yun wala namang alam yan. But anyways, going back, ayun, so kami, kay Senator Robin Padilla, medyo talagang kami. Nag-react kaming mga Banateros, doon sa ginawa niya na pagkamay,
Ngayon, maraming mga kapatid natin na mga Muslim na nagsasabi, mga kapatid natin sa Islam na nagsasabi na ganyan talaga ang Islam. Walang problema doon. Hindi yun ang ano namin, hindi yun ang punto namin. Naintindihan namin na he's Muslim and he's all for peace and all. O kaya lang, you should also understand where we're coming from. Sabi ko nga kami, nanggaling kami doon sa 16-day siege ng KOJC. And dyan sa 16-day siege ng KOJC, walang masayang nangyari dyan, maniwala kayo. Lahat ng nangyari dyan, puro kahayupan. Imaginein mo, more than 2 weeks na kinakabahan ka. More than 2 weeks na may threat sa buhay mo. Makikita nyo pa yung mga intel reports namin na gustong ipadampot. Ako, gustong ipadampot yung si J. Guevara. Gustong ipatumba. May mga ganyang mga intel report. Imaginein mo, gaano kahirap yung buhay. We were in KOJC for 1 full month. And then 16 days of that 1 month, mga bossing, nandiyan kami sa loob. Nakikita namin yung pang-aabuso ni General Torre. Pang-aabuso ni General Torre sa isang simbahan. Imagine ninyo. Sige, mga kapatid nating Muslim, sa tingin ninyo, kung si General Torre ginawa yan sa simbahan ninyo, mapapatawad niyo siya? Kung sinira-sira ni General Torre yung mosque ninyo, mapapatawad niyo siya? I don't think mapapatawad niyo siya because why? Not because you're Muslim, but because you're human being. And being a human, sabi ko nga sa inyo, being a human being, pwede tayong magalit, pwede tayong mainis, pwede tayong mag-criticize, pwede tayong magsalita kasi karapatan natin yan. So, ganun ang pinagagawa niyan. Hindi na natin iisa-isahin. Napakarami. Meron pa, before that 16-day siege, halos isang linggo kami na hinaharas ng putang ina niyan. Nagja-jogging sila, naka-full battle gear, imagine. Tama ba yun? Magja-jogging kayo, naka-full battle gear. May mga bata doon. May mga estudyante doon. May mga matatanda doon. Tapos, inuurot mo, araw-araw nagja-jogging kayo doon na parang papasukin nyo. Nung unang pumasok ang PNP doon, di ba may 3 pang namatay dyan sa may Kitbog saan ba yun? General Santos ba ang Kitbog? O Sarangani? O basta doon. Di ba? So, masisisi nyo ba kami? Masisisi nyo ba kami kung nuknukan ang galit namin sa putang inang demonyong Torre na yan? Tapos makikita namin yung kaibigan namin, ang saya-saya, kinakamayan pa yun. And alam din naman namin ang puso ni Senator Robin pagdating dyan sa KOJC siege noon. Talagang durog na durog ang puso niya. Sabi nga niya, hindi tamang nangyayari ito. I remember nung pumasok siya doon sa katedral, yung kung saan nagmimisa ang KOJC. Pagpasok niya doon, sabi niya, pumapasok ako sa simbahan. Kahit kanino, Katoliko, Kristiyano, mga born again, whatever. Basta bahay-sambahan, nagtatanggal ako ng sapatos. Naiyak siya kasi nga nandoon na pala siya sa loob ng katedral, yung sapatos niya nakasuot pa. At bakit nakasuot yung sapatos niya? Kasi yung itsura ng simbahan ng Kingdom of Jesus Christ, mga bossing, hindi siya mukhang simbahan. Yung yung itsura ng nila, yung itsura ng kanilang simbahan, warak-warak. Warak-warak. Sira-sira, mga bossing. Talagang Oo, grabe. As in, upside down. Kumbaga, alam mo yung bituka na binaliktad. It's upside down. Yung lugar na inikot na ganon. Warak-warak talaga. And simbahan yun, sabi ko nga sa inyo, gawin yun sa simbahan ng Katoliko, hindi magagalit. Ganin yun sa simbahan ng mga Mormons, dyan sa Latter-day Saints, hindi magagalit. Gawin yun sa simbahan ng mga kapatid nating mga born-again Christian, GCF, CCF, lahat ng may mga F. Gawin yan sa mga moske ng mga kapatid natin sa relihiyong Islam. Matutuwa kayo. Siyempre hindi ba? So kami ganun din, hindi namin binabanatan si Senator Robin as a person. Yung act, yung kanyang ginawa doon, yun yung aming hindi nagustuhan. Kasi hindi yan gagawin ni Inday Sara. O si Inday Sara, if you remember, nung lalapit sa kanya sino ba ito? Nung lalapit sa kanya si Tambaloslos para kamayan siya, makipagplastikan. Anong ginawa ni Inday? Hindi siya nakipagplastikan. Why? Because kung galit ka, ginagawa sa bayan mo yan, ninanakawan ka, you will not shake hands with these people. Ito si General Torre, hindi lang ito magnanakaw.
Oo, hindi lang ito magnanakaw, nanira pa ito ng buhay ng mga taga dyan sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. So, hindi ito dapat kinakamayan. Kasi the more na, pag kinamayan mo ito, if you chami-chami with him, parang okay na, absuelto na siya sa ginawa niyang kahayupan eh. You have to tell him na hindi ka absuelto, may kasalanan ka, and balang araw, sisingilin ka ng lahat ng mga ginawa mo. Hindi lang kay OJC ang binaboy niyan, pati si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, inano niyan, kinidnap niyan, tinanggal niyan dito sa Pilipinas nang hindi sila sumusunod sa batas. Tapos, kakamayan natin, makikipagngitian tayo, tapos sasabihin natin na hindi maaring aso kami pagdating sa mga loyalty namin sa mga politikong ano namin, gusto namin. Pero hindi aso ang aming mga ugali. Hindi po aso ang ugali ang tawag po doon. Ang tawag po doon, being human and showing itong evil person na ito that what he's doing, he's wrong. Hindi masama yun. Hindi pagiging aso yun. It's being true to yourself. It's being honest. 'Di ba? It's being honest na I don't like you. What you did, I don't like. Lahat ng mga ginawa mo, hindi ko gusto. So hindi kita kakamayan, hindi ako makikipagngitian sa'yo, hindi ako makikipagplastikan sa'yo. Of all people, alam ko talaga si Senator Robin yung hindi kayang mamlastik. Dati nga sinapak niyan si Richard Gomez dahil hindi niya kaya makipagplastikan, pinagbabati sila noon eh. Sinapok nga niya. Well, di pa naman siya Muslim noon. Kaya iba pa ang takbo ng utak niya noon. This is not about religion. This is not about your belief. This is ang ano dito is right and wrong. Oo, para sa akin maybe para sa inyo tama 'yan, pero para sa akin hindi namin nagustuhan yung pakikipag-chami-chami niya sa isang demonyo. Kasi when you shake the hands of the devil, magiging demonyo ka rin. Hindi mo naman mapapabait yan, satanas yan eh. Di ba? So yun lang naman yung ating saloobin doon. And katulad ng sinasabi ko sa inyo, kahit na Duterte supporter yan, Robin Padilla ang kaibigan natin yan, babanatan namin yan pag na may nakita kaming maling ginawa niyan. Well, kung sa kanya hindi mali yung ginawa niya, good for him. Again, that's his opinion, that's his right. And ito rin yung opinion namin at ito rin ang karapatan namin. So hopefully, Senator Robin, wag kang magtatampo sa amin. Bawal yan sa Muslim. Hindi, wag kang magalit. Kasi paglalahad lang ito, nasagot mo naman. Sinabi mo naman na hindi kayo aso, kaya nagbatian kayo, bla 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 sa inyong relihiyon, ganyan-ganyan. Nasagot mo naman eh. So, naintindihan din namin yung sagot mo. Pero, hindi nga lang namin tinatanggap. Naintindihan namin yun, sagot mo yun, karapatan mo yun. Pero ito rin yung nararamdaman namin, karapatan din namin to. And whether you understand it or not, we will stay firm. Oo. If you take that personally and you will not treat us as your friends anymore, that's also okay. Walang problema. In politics, sabi nga nila, in life and politics, there's no permanent friends and there's no permanent enemy. Lagi niyong tatandaan yan. Alright. So ayun mga bossing, dito naman tayo. Magbali-balita na tayo para makarami tayo. Ha? Yun lang naman ha. Pero yun nga, mag-subscribe, mag-follow kayo. Nakita ko nung nakaraan yung trend ng mga views ng lahat ng mga Duterte supporters, Duterte vloggers, bagsakan lahat yung kanilang mga views. Nakakapag-alala yun na bumabagsak yung kanilang views. Bakit? Kasi ibig sabihin nun, konti yung nare-reach nung ating mga content, nung information information drive natin, hindi nakakarating sa mga cellphones, mga tablet, laptops ng mga Pilipino, lalong-lalo na palapit na ang eleksyon. So ang ginagawa kasi ng mga troll army, mga bossing nagpapakawala sila ng napakarami mga troll accounts, both in Facebook and in YouTube. Tapos yung mga content natin, magta-thumbs down yan. Tapos ang masaklap pa niyan, i-report pa yung tawag dito, yung ating mga content. Nakabantay yan sila sa atin. Tinignan ko lahat PH Update, sila PH News, yung Bisdakeros. Ang lalakas ng mga yan. Si Banat Bay, nakita ko din yung trend ni Banat Bay, bumagsak din. That's impossible. In how many years na pag-vlog ni Banat Bay,
hindi yan bumabagsak ang views niyan ever. Oo, hundreds of thousands of views yan per day, 200, more than that. Pero nagulat tayo, ano lang sila, 2 digits na lang. Yung kanilang mga views. So sabi ko, bakit naging ganun? Tiningnan ko lahat, inisa-isa ko, nagsibagsakan yung views. So sabi ko, talagang tina-target yung mga Duterte vloggers. Ngayon, kung hindi tayo lalaban, kayong mga nanonood ngayon na mga nagpupunta talaga sa channel natin, kasi ang YouTube, inaalok niya yan sa mga, halimbawa ikaw nanood ka diyan sa region mo, nag-like ka, nag-share ka, inaalok niya yan sa mga nandiyan din sa lugar mo na parehas ng views, let's say political, kasi AI na ngayon. AI na. So ngayon, yung algorithm ganun. So kapag ka ikaw halimbawa ni-report mo yung area mo na mahilig sa politika, hindi niya na i-offer yung mga videos natin. Ganun. So kaya importante na ikaw na nagpupunta rito para manood, you need to like, you need to share at mag-comment dito sa ating content para malabanan natin yung pagta-target sa mga Duterte-aligned, Duterte supporters na mga vloggers, yung mga nag-i-expose sa katiwalian ng gobyerno ngayon at mga pro-Philippines. Kailangan natin i-counter yung ginagawa ng mga hayop na mga nagre-report dito sa atin, na negative report. Kasi dito sa YouTube, pag ni-report ka, hindi ka katulad ng Facebook yan na iti-take down nila yung channel mo, no? Pero kasi dito ang freedom of expression sa YouTube talagang pinapractice yan. Kaya lang kapag sobrang dami ng report, ang ginagawa niyan, hindi lang nila ino-offer. Di ba minsan nag-scroll ka sa YouTube mo, lumalabas yung video sa feed mo ng, ba't biglang lumabas to? Hindi mo naman yun fina-follow, di ka naman subscribe doon, pero lumalabas siya sa sa wall mo. Ganun ang ginagawa. Kapag ka ikaw nag-share ka, nag-like ka, yung tao na yun, pag kinlik yung video natin, mapapanood niya yung video natin, magla-like at mag-share din siya, maka-counter natin yung pang-ooperate sa atin. So, it is important, mga bossing. So, kami, we're doing our part. Ginagawa namin yung aming makakaya para maghatid sa inyo ng entertaining na mga balita na wala sa mainstream media. Pero tulungan nyo rin kami na itong ating mga videos, itong ating mga content, ma-reach yung household. Lalong-lalo na yung mga iba ang opinion sa atin. Importante na ma-convert natin ang mga yan. Why? Darating na ang 2028. Ang lakas ng mainstream media ngayon dahil may pondo sila mula sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Na kung yung propaganda lang nila yung maririnig ng household, maniwala kayo, si Inday Sara babagsak ng babagsak yan. Grabe ang atake kay Inday Sara ngayon, 2026, madugo yan. Atake dyan, kaliwat kanan. Mahihirapan si Inday Sara na ipaglaban yung sarili niya kung siya lang. Kailangan, nandito tayong lahat, mga Pilipino, nakaprotekta sa kanya. Kasi yan ang magbibigay ng magandang buhay sa atin in the future, yung mga Duterte na. So we have to protect them and we have to counter all the evilness of this government and yung mga minions nila na nagre-report sa mga pages at mga channels natin. Okay? Klaro tayo dyan. Napakahabang intro, Lunes na Lunes. Okay lang yan. Ang importante naman nagkakaintindihan tayo. This is one cause. Hindi lang tayo. Ang Banateros is not just a group. It's a community that loves the Philippines. Loyalty sa bayang Pilipinas. So, lang kayo? Message lang kayo sa amin kung sino pa yung mga gustong maging part nitong ating cause. Laban lang tayo. Ayan, simulan na nga natin dito sa balitang ito, mga bossing. Lunes na Lunes ngayon. Naging mainit ang usapan, mga boss, ng impeachment na para kay BBM last week. Una, may nagsampa ng peking impeachment galing doon sa abogadong Inglesero na putangin ng itim ng bunganga. Na feelingero, akala mo naman bagay sa kanya yung pag-i-English niya, mukha naman siyang paminta. Mukha naman sumusubo. So nag-file ng impeachment. Maganda yung kanyang mga grounds ng impeachment, though kulang, hindi substantial. 15 pages lang in total yung kanyang ipinasang impeachment, Diyos mio. At in-endorse yun ng isang party list. In-endorse siya ng isang party list na stalwart or supporter ng administrasyon.
So ngayon, nag-file din ang Makabayan Black ng Thursday morning pero hindi tinanggap dahil wala nga si Cheloy, si Attorney Cheloy Garafil. Yan yung isang naging naging press naging palace press officer na mukhang siniguelas. Yung babaeng mukhang siniguelas. Utang ina niyan. So, hindi tinanggap yung impeachment ng Makabayan, pero Makabayan hindi nag-ingay. Kaya nga sabi ko nga noon, ba't hindi nag-ingay yung Makabayan? Ang ingay-ingay lagi niyan. Hindi tinanggap yung kanilang impeachment. Alam naman nila na lunis na lunis. Tatalakayin na yan na dadali na sa opisina ni Bo GD ang impeachment na bulok nung una. So, delikado doon sa one year bar rule. So, alam natin na itong mga Makabayan na ito, parang hindi naman din sila seryoso. Kunyari lang, nagfa-file sila ng impeachment para lang masabi na, kasi sinisita natin sila. Hoy, ba't kay Bongbong, kay Inday Sara, gusto niyo siyang ipakulong, ba't si Bongbong hindi? Binomba ni Bongbong yung Mindoro, nandoon yung mga kasamahan nila. Kaya ngayon, ayan na, galit-galit na sila kunyari so nag-file din sila impeachment, hindi sila in-accommodate, tapos hindi sila nag-ingay. Sobrang imposible na hindi sila mag-iingay. Itong mga sila Mike Defensor, sila Chavit Singson, nag-file din sila. Nag-ingay sila kasi nga nakikita nila, alam na nila yung gawain ng gobyerno. Alam na nila yung gawain ng gobyerno na talagang haharangin nila yung impeachment kay Bongbong Marcos. So pinakita nila sa buong mundo, sa buong Pilipinas, na putang ina, tarantado talaga itong mga nasa kongreso na ito. At pinagloloko tayo dahil yung impeachment, importante yan. Kasi kapag yan, tinanggal mo sa tao, kapangyarihan ng tao, wala na. Lahat ng magiging mga leader sa bayan natin, magiging mga diktador na katulad ng mga Marcos. So, hindi tinanggap, nagalit sila. Ngayon, Lunes, ayan na. Refiling na. Kaya ito yung Makabayan Black, tinan ninyo pinaggagawa ng mga kupal na ito. Pakinggan natin at panoorin itong kanya lang pagpa-file ulit. Kasi ang session ngayon, after lunch yata or hapon. Hapon ng session, so naka-schedule yan. Hindi yan pwedeng mag-session sila earlier than office hours. So office hours starts at 7 o'clock. So itong Makabayan Black, i-file nila ulit, ni-refile nila yung kanilang version ng impeachment. Ito, pasok. Kamara nga ang mga progresibong grupo para muling ihain ang kanilang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At para sa detalye, may express report mula Batasang Pambansa, si Marian Enriquez. Marian, ano nang update dyan? Yes, Nikki, mag-aalas 10:30 nga ngayong umaga. Dumating yung grupong bayan at yung Makabayan Block lawmakers para i-refile o ihain nga muli itong kanilang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos dito sa Office ng Secretary General sa Kamara. Ito yung ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Malala po ninyo, noong Thursday, 11 a.m. Anak ng puchaw. Saan ka makakita ng ganyan? Magpa-file ng impeachment, putang ina, may ganito, may presentation pang ganyan. Ay na talaga itong makabayad na to, no? Wala talagang itong mga to, no? Wala talagang mga kaluluwa itong mga to. Ginagawang katatawanan na lang kahit yung pagpa-file na lang ng impeachment Dito ay pumunta dito yung grupong bayan at Makabayan para nga sana ihain yung kanilang reklamo, pero matatandaan po. Ay ina, nagpo-prosesyon, mga nakangiti pa. Prosesyon yarn. Okay nang ina nyo talaga. Mga salot talaga kayo ng lipunan. Ayop na yan. Kita mo naman, magpa-file ka lang, may ganyan pa. Meron pang pamilya na ganyan, Diyos mio. Hayop talaga tong mga ito. Ninyo, hindi po ito tinanggap ng opisina ng SecGen dahil wala raw pong otorisadong tumanggap ng reklamo. Nasa abroad noon si SecGen Cheloy Garafil para nga tumanggap sana ng pagkilala. At ina, parang Santa Cruzan. Ay ina, salot talaga tong mga Makabayan na ito, no. Dapat talaga itong mga to mawala na ito, mawala na sila sa Kongreso, lalo na sa Pilipinas. Ipatapon na tapat to sa sa bansa kung saan binobomba. Dapat itong mga to dalhin na ron para maubos ang lahi ng mga ito. Salot sa lipunan to mga to Tayo magfa-file ka ng impeachment. Simple lang man yan dalhin mo yung papel doon sa opisina, tapos may mag-i-endorso na isang congressman, tatanggapin ng opisina, and that's it. Tapos na. Pero ito, putang na, may ganyan pa silang pa-effect.
Sana sinamahan nyo na ng pagsusunog ng effigy. Mga pasikat talaga ang putya. Alam mo naman na kaya nila ginagawa yan dahil lang sa tampo nila kay Bongbong, dahil sa pambobomba sa mga kasapakat nila dyan sa Mindoro. Pero alam naman natin na talagang wala sa puso nila yan. Tayo nga naniniwala na sila nagpapatakbo ng gobyerno na itong si Bongbong Marcos na dinidiktahan nila kasi nga yung mga galawan nitong mga nakaraan, makikita ninyo, kaliwat kanan na ng mga ambusyan, kaliwat kanan na ng mga kaliwat kanan na naman yung mga rekrutan, kaliwat kanan na yung mga demonstrasyon itong mga hudas na ito. Kasi nga alam natin na itong gobyerno na ito ay nakipagsanib puwersa na sa mga tarantadong ito. Di ba namatay si Joma Sison? Sabi nga natin, naniniwala tayo at sa tingin natin may pumalit na kay Joma Sison, magpinsan yung pumalit. Kaya biglang lumakas itong mga ito, bigla sila nagkaboses ulit, bigla silang kinakausap na sila ulit ng lahat ng media, tapos si Trillanes nandoon din. So nakita natin talaga na si Bongbong Marcos nakipag-collaborate dito sa mga walang hiyang ito, sa mga salot ng lipunan ito, sa mga anay ng lipunan na ito. Kaya nang mayagpag sila, tinraidor sila. Traidor man talaga si Bongbong. Dalawa man lang yan pares man silang traidor. It's either si Bongbong tatraidorin ng mga to katulad ng ginagawa nila ngayon, o si Bongbong tinraidor sila katulad ng pambobomba ni Bongbong doon sa mga kasama nila sa Mindoro. So sabi nga nila, deserve talaga nila isa't isa, pares silang mga demonyo. So kita niyo mga pinagagawa nitong mga to. Ito ba yung mga matitong magpa-file ng impeachment? Yan ba yung mga seryoso mag-file ng impeachment? Ay, importante pa yung mga suklay ng buhok nila, yung mga appearances nila, grand entrance nila kaysa doon sa laman ng impeachment nila. Tangin na to mga to. Ngayong araw pumasok na po dito sa kanyang opisina si Secretary General Sheloy Garapil, at ang ina-argue noon ng grupo, kung maalala po ninyo, malinaw naman po kasi sa rules ng Kamara na yung impeachment complaint na inendorso ng kongresista ay dapat ma-file sa opisina ng Secretary General at hindi naman daw kailangan na physically present ang section. Kanina dumaan nga sa harapan natin itong grupo nila, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, kasama yung iba pang makabayan lawmakers, si Kabataan Party List Representative Rene Go at si Gabriela Party List Representative Sara Ilago. Pagdaan nga niya Kong Tino, sabi niya take two. So ngayon po nila ulit i-refile. Nasa loob sila ngayon ng opisina ni Secden Sheloy Garapil. At kung babalikan lang natin yung laman mismo ng reklamo, tumetro po yung kanilang impeachment complaint sa betrayal of public trust. At 3 articles of impeachment nga, yung kanilang pinunto. Una, yung pag-institutionalize ng sistema or yung sistematikong korupsyon sa pamamagitan ng BBM parametric formula na basehan umano para sa alokasyon ng infrastructure projects ng mga mambabatas at ibang opisyal. Yung ikalawang articles of impeachment, yung pang-aabuso umano sa paggamit ng unprogrammed appropriations na nauna ng dineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. At yung ikatlo, yung direktang pagkakasangkot umano ng Pangulo sa mga kickback at budget insertion. So inaabangan lang natin na lumabas yung grupo ng bayan at ang Makabayan Bloc para nga Ayan, kung makikita ninyo yung kanilang yung articles of impeachment nila, maayos naman. Pero tatatlo. Bakit yung yung involvement sa drugs, bakit hindi kasama? At marami pang iba. Ang daming mga kasalanan nito sa bayang Pilipinas Pero bakit tatatlo lang? So dito makikita mo, wala, hindi seryoso to. Hindi seryoso to mga to, palabas lang to Makikita mo naman, mas importante sa kanila yung sa Santa Cruzan nila kaysa dyan sa dyan sa papel na dala-dala. Kita mo, ilan yung papel yung dala-dala nila, ilang pages yan. Yung kay Inday Sara, tira mo nung nag-file sila ng plunder or corruption, graft and corruption complaint dyan sa ombudsman, puta, napakarami nilang papel. Pakarami nilang papel. Tingnan mo Ano ang nila nun? Ano ang grounds nila nun kay Inday Sara? Yung confidential funds lang. Paggamit ng confidential funds, 125 million na confidential funds, okay? Ang daming papel, puta ina yan. Isang buong L300. Pero ito, wala. Ayan, ilang piraso lang. Naka-paperclip lang. So talagang alam mo na mas seryoso sila sa pagpa-file nila ng kaso kay Inday Sara kaysa dito sa pagpa-file nila ng kaso kay Bongbong Marcos. Putangin na niyan. Mga katarantaduan nyo. But anyways, ano yan? Malalaman natin kung tatanggapin ni Sheloy Garapil o Garapil, yung na yan, yung
kanilang complaint. Pero ito isa rin to, yung kay pag-usapan naman natin itong kay Mike Defensor. Yung kasi ang alam ko babalik din sila ngayong araw eh. Naghahanap ako ng balita eh, wala akong nakita balita kung bumalik or babalik ba sila ngayong araw na ito. Kasi parang the last time na nakarinig natin nag-uusap-usap sila eh kung babalik pa sila eh. Kasi parang alam naman daw nila na hindi tatanggapin eh. Pero sana bumalik kayo kasi sabi nyo malakas yung impeachment complaint nyo eh. Oo, sana bumalik kayo para ipasa yan. Pero ito nga, sinasabi ni Congressman Mike, dating Congressman Mike Defensor, Secretary Mike, na itong si Zaldico na nakipag-usap sa kanya. Titistigo daw talaga ito laban kay Bongbong Marcos. Nako po. Diyan na magkakaalaman. O sige, anong balita na to? Alak nyo na maging testigo ninyo kung sakasakali nga po na ito'y hahantong dyan sa paunang kumbaga preliminary investigation po ng Justice Committee si dating Congressman Zaldico. May contact ba kayo sa kanya, Kong Mike? Merong intermediary, Manong Ted, na nakausap ako at nakausap ko siya ng personal. At kung nare-recall ninyo, even sa Blue Ribbon Committee naman, sabi nga niya, willing siya mag-testify kung ano yung mga binanggit niya. So sinabi ko sa kanya, sa pagkakataong ito, masasabi mo at kung papayagan ng Blue Ribbon Committee, mag-witness ka dahil parte ng aming ifinal na kaso, yung graft and corruption, yung pag-deliver niya ng 25 billion pesos. Yung sinasabi niyang 2 billion, buwan-buwan na ni-require sa kanya. Yung sinasabi ngayon na sa Tamarind, na nag-deliver siya ng 1 billion, isang 800 million and 200 million. So hindi lang si Zaldico, papatawag din namin na witness dyan, siguro hostile witness ito, sila Yusek Jojo Cadiz, sila Secretary Pangandaman, si Yusek Traigib Olaybar, E.S. Bersamin, dahil ito yung mga parte nung binanggit niya sa video. Wala akong hinihingi sa kanyang sabihin na labas doon sa binanggit na niya kung hindi magkaroon lang na opisyal na pagtatanong at paglilitis kung ano yung mga nabanggit niya na pagdideliver ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinasabi nyo ngayon, ang nakausap nyo ng personal, yung kumbaga intermediary, hindi mismo si ex-Congressman Zaldico. Tama? Kung Ted, si Zaldico mismo ang nakausap ko. Ha? Pero yung teleponong ginamit is through an intermediary. Pwede ba namin malaman ang kaunti lang ho para sa kumbaga testing your credibility on this issue? Mawalang gana ng Kong Mike. Mga more or less, kailan ito at nasa saan ka nung kausap mo siya at nasa saan siya? Kung nasaan siya, Kung Ted, hindi ko alam. In fact, ayoko rin siya tanungin. Baka mamaya Yes, that's plausible deniability. Hindi mo pwedeng tanungin kung nasan siya. Kasi pag nalaman mo kung nasan siya at hindi mo sinabi kung nasan siya, ano ka na? Pwede ka nang kasuhan yan. O kaya nga, wag mo sabihin kung nasan ka. Basta tumawag ka sa akin at naging contact mo itong taon na ito. O labas ako dyan kung nasan ka. Basta gusto ko lang marinig kung ano yung i-offer mo. O gusto mo makipag-cooperate nitong tao na ito. Kasi gusto sana makipag-cooperate ni Zaldico sa Senate para sabihin nga yung kanyang mga nalalaman patungkol sa corruption. Kasi napansin talaga ni Zaldico na inilalaglag na siya na ginagawa na siyang panakipbutas. So, sabi niya, magsasalita na ako. Ang problema, si Ping, protector yan ng administrasyon. Hindi siya biglang pinayagan na mag-zoom. Putsang inan yan. Ganun na. Kaya sinabi na lang ni Zaldico in public through video and vlog. Sinabi na lang niya yung supposedly sasabihin niya sa Senate na hindi siya binigyan ng pagkakataon dahil nga si Ping aso. Si Ping tsaka si Soto parehas aso. Kaya yan. Ngayon, ito, lumapit na naman siya rito para sabihin na may impeachment kayo, may impeachment complaint kayo. Sige, sama ako dyan. Talagang lahat ng nalalaman ko, sasabihin ko dyan. Kompleto ako ng mga dokumento, may mga Excel file ako, may mga proof ako ng pagre-remit ko sa kanila, mga conversation, dyan magkakaalaman yan. Yun nga lang, pinauwi siya. Sabi nung Department of, yung Committee on Justice sa Congress na, okay, maganda yun, siya. Mag-testify siya. Pero kailangan nandito siya, umuwi siya. Putya, alam natin, pag umuwi yan, katay yan. Karni yan, pag umuwi yan, corn beef yan. Kaya napakadelikado talaga. So, paano kaya ito? Pwede kaya yun na through Zoom or through testimony, sulat?
yung kanyang yung kanyang pagtistigo, hindi natin alam. Pero ayun nga, nakipag-usap siya, nakikipag-cooperate siya. So magandang balita yan para sa atin. Hindi nga lang natin alam kung totoo kasi demonyo yan eh. Hindi natin alam kung gaano katotoo yung na yan. And I just received the message na hindi pa nagpupunta yung grupo ni Kong Mike para i-refile yung impeachment. Nag-uusap pa sila. So let's hope for the best today. Kung ano man yung mangyari sa kanya, madamay pa ako. Pero ako, nasa bahay ng mga panahong yun, and yun, nakapag-usap kami, and yung ang binanggit niya, kasi ang unang discussion noon was, etong tamarind na binabanggit doon sa Blue Ribbon Committee nung last hearing, na sabi niya, dyan din yung binanggit ko na nag-deliver ako ng 800 billion, 200 billion. At binanggit ko sa kanya, mag-file kami ng impeachment case at ilalagay namin siyang witness doon sa kaso. At sinabi naman niya, wala naman siyang problema doon, pag-aaralan lang niya kung paano. Sabi ko, well, hindi naman ikaw yan eh. Let the Blue Ribbon, let the Committee on Justice decide if they will allow you kasi that will be under suspended rules. Manong Ted, di ba? Dahil wala. And again, I just received the message na coming from itong mga mga sponsors na itong pinafile na impeachment. They're still talking kasi marami pa daw silang mga idinadagdag na mga na mga documents and marami pang mga dinadagdag ng mga information. So again, let's hope for the best today. Siya dito. So, yun naman. Tapos sinabi ko, wala namang kaming ibang hihingin sa iyo. Kung hindi yung testimony rin, nung nagsalita ka sa mga video na pinost mo sa iyong social media account. Kailan po ito nangyari na inyo pong pakikipag-usap po sa kanya? Kung nag-file kami nung Thursday, Tuesday ito. 2 araw bago mag-file. Okay. And then, nung siya kinausap po, mga anong oras yun? Kung sakasakali po. Mayroon pang isang magandang information tayong natanggap from, di ba, napanood nyo ba yung Vox Populi episode? Sinabi nila na napakarami daw ng mga congressman ang talagang gusto nang bumaliktad. Yung mga dating pumirma, gusto nang bumaliktad. Ayaw pang mag-reveal ngayon ng kanilang identity. Dahil syempre, napakadelikado talaga ngayon. Lalong-lalo na, sila pa rin ang may hawak ng majority dyan. Pero wala na daw talagang super majority dyan sa Congress. O konting-konti na lang daw, magsisipagbaliktaran na yan lahat. Kasi nga, yun yung sinasabi ko, 2026 is the year na ma-position nila lahat ng gusto nilang i-position if they will fail ito. Kaya nga sabi ko, kailangan natin magtulungan ngayon, 2026, if they will fail to pin itong si Inday Sara down, tapos na ang boxing, mga bossing. Tapos na ang boxing. Sa 2027, parang presidente na si Inday Sara niyan. Maniwala kayo. Kaya kailangan natin magsama-sama magtulong-tulong para protektahan ng isa't isa. Dahil sisirain tayo nitong mga magnanakaw na ito. Ang kinakatakutan ng magnanakaw, hindi naman yung mahuli sila Ang kinakatakutan ng mga magnanakaw is yung makulong sila, and they will do everything in their power para ma-divert yung issue. Hindi sila makulong. They will use at least half ng trillions na ninakaw nila to pay everyone na critical sa kanila para hindi sila makulong. Yun ang goal. Yun ang escape plan. The escape plan is do not get imprisoned because of the evilness na ginagawa nila. So that's it. Kaya makikita mo yung mainstream media parang grabe ang publicity kay Senator Bong Revilla. Grabe talaga, as in lahat na araw-araw si Senator Bong Revilla kasi nga gusto nilang itanim sa kamalayan ng mga Pilipino na si Bong Revilla may kasalanan. Hindi po. Si Bong Revilla, wala na siya sa posisyon, kaya nga siya hindi nanalo at hindi ipinanalo nung nakaraang eleksyon kasi nga gagamitin siya ngayon. Dahil wala siya sa posisyon, wala siyang kapangyarihan, vulnerable siya. Ganun din yung ibang mga, tira mo, idinamay din si Nancy Binay. Di ba idinamay din si Grace po? Kasi nga, they're vulnerable. Kaya delikado sila talaga dito. They are the low-hanging fruit na tinatawag. So gagawin nila lahat yan, kasapakat ang media, kasapakat ang mga ahensya ng gobyerno para ipin down sa tao na hindi naman nagnakaw. Di baling sila makulong, wag lang ako. Ganun lang naman yan. Wala mang konsensya mga yan. Putang ina ng mga yan. Pero lagi natin iisipin na kung sila walang konsensya, tayo meron. Hindi tayo dapat nagbibintang ng mali sa isang tao hanggat hindi pa naman nadidesisyonan ng korte, which is yung kaisa-isang may karapatan para magsabing may kasalanan ka o wala. Hanggat walang ganun, wag nating i-judge itong mga itong mga senador na dinadamay dito dahil fall guy yan.
Scapegoating yan mga yan. Yan ang scapegoat nila. At pag kayo naniwala, nabudol na naman kayo. Nabudol na kayo 2022, papabudol pa kayo ngayon. Huwag kayo maniniwala. Kung sino yung mga unang makukulong ngayon na maniwala kayo, yan yung mga pinaka least guilty. Yung mga most guilty, malaya yan. Gagawin nila ang lahat para hindi sila makulong. Maniwala kayo dyan. Para lang sa kwentada natin, kung siya nandoon sa Europa o nasa Portugal, kung mga anong oras yun? Nung mag-usap kami, kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 10 to 11 p.m. Ako, Philippine time. Okay. Ano ba yan? Cellphone, Viber, Messenger, Facebook? Ano bang paraan nito? O walkie-talkie? O ano? Hindi ko sigurado, Kung Ted, hindi ko sigurado kung anong ginamit nilang platform. Uh-huh. Kasi ang pagkakaalam ko, batay na rin dun sa kanya mga statement, parang ingat na ingat sila at medyo takot siya. So hindi ko alam, may mga platform ata silang ginagamit na bago kasi hindi ko naman telepono yung nagamit nung mag-usap kami. So yung bang intermediary as in kasama mo siya in person, yung telepono o gadget ng intermediary ang ipinahiram sa'yo o hindi po ito harapan yung intermediary po? Kasi ngayon may pwedeng ganun, conference call, parang ganun. Hindi ba? May mga ganun kaparaanan. Ano po ang mode nito? Yes. Magkasama kayo ng intermediary? Hindi. Nung mag-usap kami, nung una kaming mag-usap, magkasama kami ng intermediary. Yun ay mabilis na naging usapan lang. So, yun nga, umingi ulit ako ng pag-uusap dahil nga doon sa filing. And doon sa pangalawang pag-uusap naman, nire-recall ko kung anong nangyari sa amin . Yes, kasama ko siya, pero parang may ginagamit din silang ibang telepono doon sa kabilang linya. Ito bang intermediary mo ay dating congressman o kasalukuyang congressman, politiko? Sino ba ito? Ted, ayoko nang banggitin, baka lalo magkaipit-ipit yung kasama natin, pero hindi ako worried kay Saldi ko I mean, siya naman nasa ibang bansa, pero itong kausap niya hindi ko alam kung ano yung relasyon nila, pero mukhang Yun, magandang balita yan. Isang magandang balita yan na ganito kalakas. Ganito kalakas yung impeachment na inihain nitong grupo ni Mike Defensor at saka nila Chavit Singson. Malakas na malakas kasi nga grupo ito ng mga magagaling na abogado, grupo ito ng mga dating mga taga-gobyerno, and ito si Manong Chavit tsaka si Congressman Mike Defensor. Alam nyo ba na yan ang naging susi, key players yan ng pagkaka-impeach ni Erap Estrada. Diba? Kaya dito naman tayo, punta naman tayo dito sa Awayang Pamilya. Putang ina talaga. Bukod dyan sa impeachment, dito naman tayo sa Awayang Pamilya. Awayan ni Amy Marcos at ni Bongbong. Dahil daw si Bongbong nung nakaraan nagpatumbong. Ay, hindi pala. Itumbong kay Bongbong. Hindi po siya tinumbong. Pero maraming nag-iisip na baka tinumbong. Kasi nga, nagkasakit sa bituka. Yung bituka karugtog ng tumbong. So yung sakit daw niyan, diverticulitis, yan daw yung pamamaga, inflation sa mga pouches or bulsa. Bulsa talaga. Ang kulit, no? Bulsa ng mga maliliit na bulsa ng mga bituka. So sabi ko pouch, binulsa, bulsa. Binakdor. Nasabi ko pasok na pasok ka. Si Bongbong, di umano magnanakaw, ibinulsa pera ng taong bayan, tapos ngayon may sakit siya doon sa mga bulsa nung mga bituka niya. Dahil sa backdoor, yung tumbong niya. Ganon din ang ginawa nila, backdoor. Binakdor din nila yung pera ng taong bayan. Putang ina niyan. Ginamit nila yung GAA. Ginamit nila yung kanilang mga kapangyarihan at yung mga batas. Para po taragis yung mga pera na yan, maibulsa nila sa mga pouches nila. Grabe, no? What a coincidence. Ayop naman na yan. So ngayon, ito si Amy. Meron na naman tong sinasabi. Anong sinasabi mo na naman, Amy Marcos? Masyado ka na naman maingay.
Na nga ang sinasabi ko. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala Oh, nagkasakit daw si Bongbong, pangbihira. Paano hindi matagal na may sakit 'yan? May sakit siya sa utak. May sakit 'yan sa sa pagnanakaw. Kleptomaniac 'yan, klepto. Matinding sakit 'yun. Mas matindi yung sakit na 'yun kaysa diyan sa diverticulitis na 'yan. Dahil yung putang na yung klepto na 'yan, pagtulog pa lang, paggising, bago matulog, ang iniisip na niyan magnakaw. Paggising niya, nung unang-unang iisipin niyan magnakaw, parang pag-addict ganun din. Kapag ka ikaw addict ka, bago ka pumikit sa gabi, ang ini-imagine mo, gaano karami yung babatakin mo, kinamagahan. Paggising mo, ang aga-aga mo gumising, ang ikli-ikli ng tulog mo, kasi nga, ang gusto mo, pag dulat pa lang ng mata mo, bumatak ka na ulit. Sakit yan, Amy. Hindi lang yan ang sakit yan, marami ng sakit yan. May sakit din sa kaluluwa yung kapatid mo. Walang kaluluwa. Missing. After mo si Amy naman, masyado pinapabait naman yung kapatid mo. Hindi mabait yung kapatid mo, demonyo yan. Putang ina niya, ipinanganak yan, hindi sa sabsaban. Hoy, Amy, tumahimik ka. Wag mo nang linisin ang pangalan ni Bongbong sa amin na maaawa kami sa kanya dahil sa sakit niya. Gusto ng Pilipino mamatay na yan. Hindi namin sinasabi papatayin namin yan. Ang sinasabi namin, gusto ng mga Pilipino, dadasal mga Pilipino dahil hindi naman makukulong hayop na yan. Baka sakali, huling hininga na niya bukas ng gabi. May mga ganong mga dasal sa kanya, sa sobrang inis sa kanya. Ano ka ba? Parang masyado kung makapagsalita ka sa kapatid mo, kala mo si Santo Niño eh. kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang. Tanginan yan. Ganun kahina kapatid mo, ganun katanga kapatid mo, kailangan palagaan. O kinang inan yan. Ba't nagpresidente yan? Kailangan pala alagain pala yan. Pinatakbo-takbo mo ng presidente kasi isa ka rin lokring eh. Luka-luka ka din eh. Ang ina nyo talaga, mga salot talaga kayo mga Marcos sa Pilipinas eh. Mga hayop, mantakin mo, kailangan, wala nag-aalaga dyan, kaya nagkasakit po, kinang inang tandaanan yan, kailangan pa mag-alaga dyan. At saka kung ako nag-aalaga dyan, sinasabi ko sa'yo, baka araw-araw may kotong sa akin yan eh. Hayop na yan. Ang tanong ko, no, ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Bibigay ang health niya talaga, putang ina, hindi natutulog. Bibigay ang health niya talaga, putang ina yan, party ng party, kanta ng kanta, hindi naman magaling. Bibigay talaga yung health niyan, kung putang ina, kung di umasa, ikaw na nagsabi, drugs and drugs eh. Kung drugs and drugs yan, bibigay yan, putang ina yan, hindi mo kailangang alagaan pag-addict. Putang ina, para in order for you to alagaan ng addict, bigay mo yung kaadikan niya. Talaga, yun ang alagang gusto niyan. Parang gusto mo, pulbuhan pa yan? O masahihin gabi-gabi? Putsangin lang yan. Pag minasahin yan, medyo mag-focus kayo sa may leeg ah. Joke lang. Magalit na naman kayo. Kailangan paalagaan yan, Amy. Diyos ko po. Kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan, talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo, panggulo lang yan. Wala. Paano niya tatalikuran yan? Ikaw nga, tinalikuran ka niya eh. Tinalikuran ka nga niya eh. Hindi niya tatalikuran yung mga yan. Yan nga nagbibigay sa kanya ng drugs, sabi mo eh, di ba? Paano niya tatalikuran yan? Bigyan mo drugs kapatid mo, tingnan mo, lalapit sa iyan. Pakahina mo naman kasi, Amy. Bigyan mo droga. O sabi mo, BBM, nasa akin magandang item. Balik ka sa puta, babalik sa'yo yan. Bakit? Putya, lango eh. Di ba? Tapos pagkabalik sa'yo, ikulong mo na. Sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Galit siya. Nandiyo si Amy. Kasi ang usapan, si Amy ang magiging parang little president eh. Tangina nyo, inagaw nyo kay Amy kasi ayan tuloy, galit na galit. O, ito naman ang sagot ng Malacanang. O, ito naman ang sagot ng Malacanang sa kanyang mga sinabi. O, pasok, Claire Castro, putang ina, wag ka magpapatalo, pares kayong baliw. Kailangan mas baliw ka. Huwag magpaka-plastic. Yan ang mensahe ng palasyo kay Senator Amy Marcos matapos ang paninisi niya sa Malacanang sa pagkakasakit ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang video, sinabi ni Senator Amy na nagkakasakit si Pangulong Marcos dahil wala nang nag-aalaga sa kanya. Sa dinami-dami raw ng nakapaligid sa Pangulo sa palasyo, sino raw ba ang umaasikaso sa kanya?
Buwelta naman ni Palace Press Officer Wag nating gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Wag maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. Palasyo. Anong payo? Ganito yan, Claire. Sinabi ni Amy na si Bongbong wala nag-aalaga. Siguro baka hindi naliligo ang bantot. Kaya wala nag-aalaga kasi pag tinignan mo talaga si Bongbong, mukhang amoy gingivitis na eh. Pag tinignan mo talaga itsura niya, mukhang inaagnas na eh. Yung mga ganyan, puta, hindi nakaaya-aya amoy niyan. O kaya siguro wala na nag-aalaga dyan. Pero sana, ang sinabi mo na lang dito, ay hindi po pwedeng sabihin ni Amy na wala nag-aalaga sa Pangulo. Kasi Pangulo yan, may PSG yan eh. May PSG yan. Meron yan na personal na mga nurses. Meron yan mga doktor na nakapalibot sa kanya. And of all people, ikaw yung nakakaalam na dito sa Malacanang, kompleto dito. So wag mo sabihin na wala nag-aalaga dyan. Besides, hindi naman alagain ang Pangulo. Ang Pangulo ang nag-aalaga sa Pilipinas. Sabi ko kasi, kung ako ang gagawing spokesperson, mas magaling ako dito kay Franz Castro, kay Claire Castro. Hindi po kailangan ng ating mahal na Pangulo na alagaan siya dahil siya po ang dapat mag-alaga sa bayang Pilipinas na ginagawa po niya. Inaalagaan niya po tayong lahat, ginagawa niyang lahat ng kanyang makakaya kahit na magkasakit siya dahil ganun siya kabait, kagaling. Pangina ganyan, hindi yung sasabihin mo na Amy. Amy. Sasabihin mo na wala nag-aalaga sa kapatid mo. Yung wala nag-aalaga sa kapatid mo, alam mo na wala nag-aalaga sa kapatid mo, kapatid ka, bakit hindi ka magpunta rito para alagaan siya, sinisiraan mo pa siya? Di ba kung ako si Claire Castro, mas magaling ako sa kanya. Look who's talking. Kung gusto mo talaga, sa tingin mo, wala nag-aalaga sa kapatid mo, di pumunta ka, alagaan mo. Hindi mo inaalagaan, sinisiraan mo eh. Di ba? Panis. Mahina ito si Claire Castro. Mga-asar ka lang, di ka pa nakakaasar. Claire Castro, wag daw gawing biro ang kalusugan ni Pangulong Marcos. Tigilan din daw ang pagiging komedyante dahil sa pagpapayo. Dagdag pa ni Castro, totoong pagkalinga raw ang kailangan ng isang taong may karamdaman. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na may diverticulitis siya o impeksyon sa bituka matapos ma-ospital noong nakaraang linggo. Nakuha niya raw ito sa stress at dahil na rin sa edad. Yun. Nakuha sa stress. Stress saan? Tanginan yan. Baka sa stress sa pagnanakaw sobrang dami na. Hindi na nila alam kung saan nilalagay pera. Ingat Ingat, Presidente. Putang ina. Baka huling mo na yan. Huling ospital mo na yan Ingat ka maigi. Walang hiya. Ito, panoorin nyo yung tangang anak. Ito, putang ina to. Isa pa tong bobo. Ito gusto maging presidente ng Pilipinas. Pukin ang inan yan. Sa isang dahil nga may sakit yung tatay niya, pumunta siya sa isang piging ba tawag dyan? Sa isang okasyon na puta hindi siya handa. Putang inan to. Ang lakas mo magnakaw, sabi ni Zaldico, tapos putya hindi ka handa kapag magsasalita ka sa harap ng mga tao. Sinabi daw niya may wipe, wala namang wipe to. Sabi ko nga putang ina, lakas talaga ng tama nito mga to, lalakas ng mga hablig, lalakas ng mga sabi ni Amy, mga addict to eh. Na ganito kapag kalutang ka, kapag kasabog ka, araw-araw, putya ina may naiisip ka na hindi naman totoo. Ano 'yun? Putya may wife daw siya, wala naman siya asawa. Bobo ang putya. To pakinggan natin tong balitan to. Biglang napatigil sa gitna ng isang speech si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, pinangunahan ng presidential son na paglulunsad ng PBBM Macho Ito macho, parang lumulutang gabay ng bayan program sa Lawag City. Hindi kasi nakadalo sa event ang kanyang ama. Sa gitna ng kanyang talumpati, biglang napatigil at nahiya si Congressman Sandro. Nabanggit kasi niya mga katagang my wife. Nilinaw ng presidential son na binabasa lang niyang speech ng Pangulo. Diba? Alam mo yun? Ito yung mga sinasabi natin na uncalled for or mga kabobohan. Sabi ko sa inyo, this family is self-destruct. When you give them the microphone, they fuck up. When you give them something, they fuck it up. Pag binigyan nyo sila ng trabaho, they fuck it up. This family is a fuck up. Fuck up tong pamilya na to. Ibig sabihin salot, walang kwenta. Putang ina, mga sablay. Wantakin mo, ang daming nanonood sa'yo. Okay, hindi mo speech yan. Sana umpisa pa lang sinabi mo na, I didn't prepare any speech because
biglaan yung pagpunta ko rito. I'll just read my father's speech for you. So ibig sabihin si Bongbong Marcos din, dahil nga nakasulat lahat ng kanyang mga pinagsasabi sa kanyang mga inaatinan, ibig sabihin hindi sincere. Hindi sincero. Puro pambobola. Yung kanyang mga pinagsasabi kasi hindi galing sa puso niya, kundi galing sa saan? Sa papel. Sinulat ng mga tsuwariwap niya. So ito, tingnan niyo to si Sandrong Tanga. Si Congressman Sandro tungkol sa kanyang love life. Pero dati nang inamin ng aktres na si Alexa Miro na nagkaroon sila ng relasyon na tumagal ng 5 taon. Since I was young, I've been surrounded by educators. Since I was young, I was surrounded by educators. Yabang ah. From my grandmother to my mother and now to my wife. Bear in mind, speech to ng tatay ko, hindi akin. Joke talaga sa kanila lahat. No? Sa tingin talaga nila, joke tong mga ganito. No? Hindi talaga sila seryoso sa trabaho. No? Puros katarantaduhan lang yung ginagawa nila. No? Parang pumunta lang sila dyan, iraos lang to, and then tapos. Wala sa puso. Yan yung sinasabi natin. Na kapag ka ikaw, hindi ka nagsisilbi para sa bayan, wala kang puso para sa bayan. Lahat sa'yo, optics lang. Katulad nitong ginagawa nitong ulol na to, hindi ka nahiya. Oo, ang lakas ng loob mo kung magsalita ka dyan, kala mo ikaw may-ari nung mga salita, yung pala puta hindi para sa iyo. Naulol siya, my wife. Wala ka namang asawa. Putang ina, sabi nga nila bakla ka eh. Hindi nila alam kung yung asawa mo Mr. ba yan o Mrs. Tainan tong pamilya na to, parang mga ulol eh. So ngayon, eto nangyari sa kanya. Napahiya, tapos bear in mind, kasi speech ng tatay ko to. Speech pala ng tatay mo eh. Anong klaseng tao ka? Wala kang sariling opinion? Hindi mo kayang ano ba to? Ano bang event to? Ganito. Hindi mo kayang magsalita nang wala kang binabasa. Ibig sabihin hindi kayo sincere sa mga posisyon, mga trabaho at mga pinaggagawa ninyo. Walang hiya talaga, no? Ganito nangyari sa Pilipinas. Putang ina pag napapanood tayo ng ibang bansa. Puta nakakadiri ito. At saka sigurado ako kahit naman sinabi na ikaw muna umattend. Siyempre kahit naman paano magpiprepare ka naman ng sarili mo, di ba? Ipiprepare mo yung sarili mo, maliligo ka, toothbrush ka. Ipiprepare mo man yung sarili mo, sir. Mahaharap ka sa tao tapos tinatarantado niyo yung mga tao. I have seen. Just making that clear. Ito namang mga ulul na to, tawa ng tawa. Tangin, dapat nga napahiya kayo Mantakin mo, di ba? Dapat napahiya kayo dyan. Hindi kayo pinaghandaan. Humarap lang siya dyan. Hindi niya kayo pinaghandaan. Hindi man lang siya naghahanda ng speech na sarili niya para sa inyo. Yung mga ingot. I have seen the countless sacrifices that teachers make every day. Sabog sinisigaw na siya, bobo. Ang tanga mo. Tangina ka. Generic na nga lang, mga teachers. Yung kakausapin mo Hindi sana yung experience mo sa mga teacher mo na lang yung kinuwento mo. Wala kang experience sa teacher mo. Hindi ka nag-aral. Ilan mga inutil. Tapos tuwan-tuwa yung mga tao. Siya tuwan-tuwa rin. Putang ina. Sabi ko nga pare-pare sila mga tanga Putang ina, pabobo na ng pabobo talaga mga Pilipino. Diyos ko po. Ay, nako. Yan ang nangyayari sa bayang Pilipinas. Wala na. Oo, Diyos ko po, wala na. Talagang na tayo. Talagang papunta na tayo sa sa Imbornal. Dahil dito sa mga hudas na ito. Anyways, maraming salamat mga bossing. Initial pa lang yan. Mamaya magvo-vlog tayo ulit. Try natin mag-upload ng 2 vlogs per day para happy kayo. Para marami kayo ma-like, ma-share. Yung sinasabi ko kanina, mahaba masyado yung aking intro kasi nga, ayaw natin as much as possible mamatay yung ating mga boses. And in order for us para magstay yung ating wisdom, yung ating boses sa sirkulasyon, kailangan namin ng tulong ninyo. Mag-follow, mag-subscribe, mag-like. May super thanks diyan. Yan yung may S na may ganon, may super thanks. Importante din yan. Share your blessings, mga bossing. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis,
lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at